kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Magandang umaga, magandang araw po sa inyo lahat mga ka-express. Ako po naman si Hil at ito ang Hilbal Channel at ngayong araw na to ang ating pag-uusapan ay ang walang iba kundi ang ating kababayan si Alexandra Maniego Ayala. Ayan po. At alam po natin sa mga panahon na to, sa araw na to, sa taon na to, talagang sikat na sikat po ngayon si Alex Ayala mga ka-express. At kinukonsider na po siya ng Women's Tennis Association na isa sa pinakapopular na professional tennis player sa buong mundo. Bagamat hindi pa po nananalo ng isang Grand Slam title si Alex Ayala. Pero sa kasikatan, in terms of popularity, in terms of kasikatan mga ka-express, ay tinalo niya na po yung mga nasa top rank o mga nasa top 10. Yan si Sabalenka, si Iga Swiatek, sino pa to? Yung pangalawa si Rybakina, si Coco Gauff, si Alimasova, si Pauline, si Madison Kay, yung mga masikat na mga pangalan mga ka-express. In terms of kasikatan po ay talagang tinalo na po yan ni Alex Ayala at kita nyo naman halos in-demand si Alex sa lahat po ng mga content creator, sa lahat po ng mga media outlet at sa lahat po ng mga topic usapin tungkol sa tennis. Talagang number one ang pangalan ni Alex Ayala mga ka-express. Kaya nakaka-proud ang ating kababayan na ang ating bansa na merong namamayagpag sa larangan ng professional tennis at ito nga po yung ating kababayan si Alexandra Ayala. Talagang purong Pinoy po yan, true-blooded Filipino po yan dahil pinanganak siya diyan sa Quezon City at lumaki po diyan sa Quezon City at pinustro niya yung kanyang pangarap na maging isang professional tennis player. At sa tulong na rin po ng kanyang mga magulang, siya ay pinag-aaral doon sa Nadal Academy. Sipin nyo, mula 13 years old hanggang sa nagdalaga na siya. So lahat ng kabataan ni Alex Ayala mga ka-express ay doon niya ginugol sa Nadal Academy. Pero nag-fade off din naman po yung yung pag-aaral niya doon sa yung pagti-training niya at pag-aaral niya doon sa Nadal Academy ay nagkaroon po ng magandang resulta. At isa pa po sa nagkaroon ng magandang resulta ay yung pagtsatsaga ni Alex Ayala na lumaban kahit sa mga mabababang level sa 100 WTA 125, WTA 250 at sa WTA 500. Yun. Kasi ang purpose po ni Alex ay makalikom ng mga point, makaipon ng point. At ito nga, ang pinakamalaking break niya ay nangyari doon sa Miami Open mga ka-express kung saan nagtapos siya ng semifinal, umabot siya ng semifinal. Isipin niyo po yan, WTA 1000 po yun. Kung ibig sabihin, talagang andun yung mga sikat, nakalaban niya lahat ng mga nasa matataas na ranking diba ang tinalo niya, ilan yung Grand Slam winner na tinalo niya doon? Si Ostapenko, si Madison Key, at ito nga yung pinakamatindi, si Iga Swiatek na number 2, rank number 2 noon. So pag-usapan natin, bakit nga ba sikat na sikat si Alex Ayala? Well, simple lang po ang sagot yan. Tayong mga Pilipino kasi mga ka-express, talagang mahilig tayong sumuporta sa mga atleta na naglalaro, dala-dala ang watawat ng Pilipinas. So isipin nyo, ang Pilipinas ay napakaraming OFW sa iba't ibang panig ng mundo. So kahit saan maglaro si Alex, ay merong mga Pilipinong manunod sa kanya. So hindi lang po Pilipino ngayon ang nahuhumaling kay Alex Ayala mga ka-express, maging ibang lahi. Tutuusin nyo, ang India, napakalaking bansa niyan, di ba? Napakalaki ng populasyon. Ang China, napakalaki ng populasyon. Pero bakit? Yung kanilang player na sino ba yun? Si Sheng o si Xiang,
bakit hindi nakukuha yung kasikatan na tinatamasa ngayon ni Alex Ayala? Simple ang sagot din. Kasi tayong mga Pilipino, pag sumuporta, talagang solid. Solid talaga tayo. Kaya nga tayo tinagurian mga texting capital ng buong mundo kasi ultimo mahihirap o ultimong mga nagdarahop dito sa Pilipinas, merong cellphone. Kaya hindi kataka-taka na ang suporta na nakukuha ni Alex sa ating mga kapwa Pilipino ay gano'n na lang talaga. Idagdag mo pa dyan yung talagang presensya ng mga OFW tuwing may laban si Alex sa mga bansang kanyang sinasalihan. Tulad na lang ito mga ka-express, 2 araw na lang at magsisimula na yung BNP Paribas Open na gaganapin po dyan sa California. 2 araw na lang at sigurado po susunod ng sa laban na yan ay yung Miami Open na. Dyan sa parting Amerika, alam naman natin na napakaraming Pilipino dyan. So, ini-expect na natin na talagang mapupuno na naman yung stadium na paglalaruan ni Alex. At sigurado, alam ng mga organizer kung gaano karami ang nahahatak ng mga manunood ng mga spectator ni Alex Ayala. At recently, winelcome nga po si Alex Ayala doon sa headquarter ng Nike. Good news din po. Alam niyo po ba na si Alex Ayala at ang Nike ay nagkaroon ng agreement, nagkaroon ng signing agreement o kontrata at pinirmahan ni Alex Ayala yung tumataginting na $75 million. So kung i-convert natin mga ka-express yung $75 million na pinirmahan ni Alex Ayala na kontrata dito sa Nike, ay aabot ko yan ng mahigit 4 na bilyon o bilyon. Kaya isipin nyo na lang yung laking pera na nakuha ni Alex dyan sa pinirmahan niya kontrata sa Nike. At siya ngayon ang kinukonsiderang ambassador ng Nike. Alam natin na talagang may mas matataas pang pangalan. Siyempre, nandyan si Tiger Woods. Nandyan din yung mga tennis player na lalaki na mga endorser din ng Nike. At siyempre sa mga kababaihan din, meron din mga endorser ng sapatos ng Nike. Pero bukod tangis si Alex Ayala ang talagang binigyan ng attention ngayon ng Nike. Kasi nga siya ang kinukonsidera na isa sa pinakasikat ngayon, o siya na talaga ang pinakasikat sa buong professional tennis organization dyan sa WTA. So, abangan natin mga ka-express. In 2 days, lalaban na po si Alex. At para sa karagdagang impormasyon, dahil ang ranking ngayon ni Alex ay nasa top 32 na siya. Actually, ang rank ni Alex ngayon ay rank number 31. So, lahat po ng rank top 32 sa ranking ng WTA, seeded po yan. Ibig sabihin, itong mga mangyayaring laban na dito sa California, dito sa BNP Paribas Open, si Alex ay hindi po muna lalaban sa round 1. Hindi po muna siya lalaban sa round 1. Ibig sabihin, sa round 2 po siya lalaban. So, meron na po siya, hindi pa man siya lumalaban, meron na po siyang matatanggap na $36,000. Yun po kasi ang kapalit doon sa round 1, nasa 16,000 plus yan. Sa round 2 is $36,000. Habang tumataas yung round na nilalabanan mo, tumataas din yung prize money. So, yun ang isa sa advantage na nasa top 30 ngayon si Alex Ayala. Rank number 31 sa world sa WTA ranking, ay rank number 31 si Alex Ayala. Kaya seeded na po ang ating kababayan na si Alex Ayala. So hindi na niya kailangan pang magtiis doon sa qualifying, at doon sa round 1 hindi niya na kailangan pang maglaro. Kasi sa round 1 kadalasan mayroong mga nasisilat Diba? Kadalasan may nasisilat ng mga lower rank na mga player.
Tulad yung nangyari sa kanya kay Balintoba, di ba? Yung isa, yung nasilat siya ng isang player, yung Lou, na nasa, si ano pala, itong si Parker, si Alicia Park. Rank number 99 yun eh. Di ba tinalo siya doon sa Melbourne? Oh. 2 araw na lang, so magsisimula. Pero actually, nagsisimula na po yung qualifying round. Marami na pong naglalaban ngayon sa qualifying round, yung mga mabababa ang ranking na kailangan nila mag-qualify para mapasali sa draw. Yan, sa main draw ng BNP Paribas Open. So, hanggang dito na lang po muna mga ka-express. At muli ito si Hil at itong Hilbal Channel ay nagsasabi na may pagpalain ng bawat sa atin na ating pong may kapal. Maraming salamat. God bless you. And Diyos mabalas. Thank you.